dating Speaker, ano ba yung sinabi ni dating Speaker Martin ukol dun sa ano eh? I am not the mastermind. Yun, yes po. Oo. Oh, hindi daw po siya ang may ang tinuturo niya ay ang executive. Pero ilaglag niya yung sarili niya eh. Sa kayo statement to ba? Meron? Hindi, pag sinabi mong I am not the mastermind, alam mo yung mastermind. Oh. Ayun, ang simpleng paliwanag ni Senator Marcoleta. Yung pagsasabi po ni Martin na I'm not the mastermind, nilalaglag niya raw yung sarili niya. Kasi kung hindi ikaw ang mastermind, kilala mo yung mastermind. Di ba? So, pati po yung mga vlogger, napapansin ko po, tinignan ko kanina eh. Si ano lang naman kilala ko, si Abe, di ba? Alam natin, kay Marcos. Aba, si Bukbuk. Pucha, hindi kay Marcos, mukhang kay Martin. Yung mga katira ni Martin ang ano niya eh. Hindi niya binibira si BBM, pero hindi niya binibira si Martin. At ang sabi niya pa, hindi raw si BBM yung tinutukoy ni Martin na executive. Tindi, no? Bukbok, ha? Solid ka kay Martin, ha? Tingnan natin kung mapapabaliktad dyan si Coach Jared. Abang-abang lang tayo. Masarap yan. Si Palsis mukhang kay Martin pa rin. Si Abe kay BBM. Kaya hindi ko kasi kilala iba eh. Tuloy lang, etong pang mic para next time okay na. Thank you kay Neil Priyan. Ay, nabasa na pala natin yan. Okay. Pag-usapan na po natin to. So sabi po ni Marcoleta, di kilala niya kung sino yung mastermind. Kasi hindi raw siya eh. Ang problema rito sa mga to, hindi na nila ma-deny. Hindi na sila pwedeng umatras na walang naganap na nakawan eh. Si BBM, hindi niya na pwedeng bawiin yan. Yung sabi niyang mahiya naman kayo. Pumunta pa siya sa halimbawa na isang ghost project. Kaya malabo na po na bawiin ni BBM na wala naman talagang ghost project, wala naman talagang nakawan dyan sa flood control. Malabo na po yan. Si Martin, malabo na rin po yung sinasabi niya kasi may pag-amin na eh. Na ang sinasabi niya lang, dinideny niya lang, na hindi siya yung mastermind. Dahil yung budget nagmumula dun sa palasyo, tapos hindi lang naman siya nagpapasya. Meron, tinuturo niya naman si Saldi at saka yung mga taga-Malacanang. Hinihintay natin si Bersamin na magsalita. Kung hindi si BBM, baka siya ituro eh. Okay, eto pa isa. Ang sagot niya dapat sa committee, hindi sa media. Si Chua Ulito. Dapat daw sumasagot. Ganyan din yung dialogue ni Redon. Ganyan din yung dialogue ni Dilima. Okay. Sagutin na natin itong mga to. Nasaan sa konstitusyon na dapat sumagot sa hearing ng House Committee on Justice si BP Sara? Ang pinalalabas kasi nila, mga kapatid, ganito eh. Si BP Sara dapat umaattend. Hindi naman po nakalagay sa batas yan na dapat siyang umattend. Di ba? Kung ayaw niya nga ipagtanggol ng sarili niya, pwede rin naman. Di ba? Di, ang pagpapasyahan lang po, kahit nga po sa impeachment court na, dyan na po sa Senado, kahit po sa Senado na maganap yan, hindi mo rin, pwede pa rin nga hindi dumalo si BP Sara. Kasi, kinakailangan niya ipagtanggol yung sarili niya. Kung sabihin niya, ayoko ipagtanggol yung sarili ko, di magpapasya lang yung mga senador batay sa nagkakalap nilang ebidensya. Pinagpipilitan nila na dapat dumalo si BP Sara. Hindi po. Kasi kung may kapangyarihan sila, o kung si BP Sara dapat dumadalo,
Bakit hindi nila isampina? Bakit hindi nila ipakulong kung ayaw dumalo? Ibig sabihin, wala silang power na padaluhin si BP Sara. Pag ayaw ni BP Sara, magpapasya kayo mula sa mga kinalap nyong ebidensya. Eh matagal na kayo nagsasabi na malakas ang ebidensya. Takantaka nga kami sa inyo. Takantaka nga kami sa inyo na bakit hanggang ngayon hindi nyo pa pinapasa sa Senado.